Ito, yung palitan naman dyan sa ano, yung ano naman, pagpapalitan naman ng yung tangka na pagpapaalis kay Cayetano na Senate President itong kahapon. O, tingnan natin nangyari kasi may dalawang bakla na dating independent napunta na sa minority. So kulang pa rin yung numero nila at 11 versus 13. So kulang pa ng dalawa. Kailangan makakuha sila ng dalawa sa sa majority para makuha nila ulit yung Senate presidency. O, pakinggan natin yung rason kung bakit sila lumipat. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But Ayan, nakita nyo yung mukha ni Jinggoy. Oh. Mamaya tingnan nyo lang yung mukha ni Jinggoy ha. Oh, kasi ito si Good One tsaka si Bad One. Ito daw si JB Ejercito ang Good One. Paano ang Good One? User yan. The user one siguro. Oo. again, I'd like to thank you for Oh, sama ng tingin ni Jinggoy. Oh. Ang ganun talaga siya. Ina ka. Anak ka sa labas. and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Correction, Mr. President, 13-11. Yeah, well, in the Lul, kahit 13-11, di ka pa rin nanalo. Hindi mo pa rin nabawi, Tito Soto. Kapal ng mukha mo. Bobo ka pa rin kahit 13-11, hindi nyo pa rin nakuha. Pikon na pikon pa rin kayo, sabi ni Amy Marcos. Ano yung mukha ni Amy Marcos? Ganun. Tayo na. 13, 9, and 2. Nasulot nyo yung dalawa. Ewan ko kung ano yung pinangako nyo dyan. Pero nasulot nyo yung dalawa. Pero hindi pa rin enough yung numero ninyo. Imagine na, ganito mangyayari niyan sa impeachment, mga bossing. Di, syempre, hearing. Oh, yung 13 na senador, mag-ano sila? No to impeach. Tapos, yung 11, mag-yes to impeach. Let's just say, hypothetically. Kasi hindi natin sure na yung minority, hindi natin sure na, yung bagong minority hindi natin sure kung lahat yan boboto pabor sa impeachment ni Inday Sara. Mag-iingat yung mga yan dahil mag-i-election na Even that of Mig Zubiri. Hindi rin yan boboto pabor sa impeachment dahil ayaw niya ng impeachment Oh, and even JB Ejercito, hindi tayo sure kung boboto yan sa impeachment. Yung tatay niya na impeach. Kasi kung bumoto yan sa impeachment at against sa impeachment ng tatay niya, tarantado talaga si JB Ejercito. Di ba? O, ganun yan, mga bossing, ganun yan. Kaya nga, sabi ko if let's say for example, 13 ang nag-no, 11 ang nag-yes. May impeach ba si Inday Sara? Hindi. Bakit? Kasi nga kailangan ng 16 votes ng mga senator judges to convict Inday Sara, to impeach Inday Sara in the Senate. So kung hindi nila kayang makuha as early as now yung 16, there is no way na may impeach Inday Sara. So Inday Sara's impeachment is dead already, hindi pa man nagsisimula. Kaya ngayon, yung mga makabayan black, punta sila ng punta dyan sa EDSA Shrine, nagdadasal ang mga gago. Kasi nga, putang ina, kailangan na talaga na nilang milagro. Para hindi sila makulong sa 2028, para hindi maubos sa mga lahi ng mga NPA sa 2028 at hindi makulong itong mga baka ng mga congressman ng mga magnanakaw na ito. They have to seek guidance from the devil. Nagdadasal yan. O puro satanista man nagpupunta dyan sa EDSA Shrine. Oh. Kunyari, nagpapanggap lang ng mga ng mga relihiyoso yung mga yan, pero satanista yung mga yan. Mga sumasamba sa demonyo yung mga yan. Nagdadasal sila, naku po, ano po mangyayari ngayon? Hindi man namin makukuha yung 16. Tapos mapapahiya pa kami doon dahil ang gagaling ng mga abogado ni Inday Sara. Naku po, kasi ang nangyari nung panahon ni CJ Corona, 'di ba? Ang dami nilang articles of impeachment. Pagdating sa Senate, mga bossing, yung ibang articles of impeachment nila namatay kasi wala silang may pakitang ebidensya. Nag-focus lang sila doon sa salin. Tapos kalaunan nalaman na walang problema sa mga ari-arian, properties ni Corona. Kaya lang namatay na siya sa sama ng loob. Ganong katarantado yung mga congressman na yan. Hindi nila kayang patunayan, magfo-focus na sila sa isang bagay na ginagawa rin nila. Yung mga salin nila, puros kademonyohan din yan So ngayon, ganun din mangyayari dito kay Inday Sara. Kaya lang, syempre, alam na nila nangyari kay CJ Corona. And CJ Corona is not as popular as Inday Sara. Imagine, a 32 million vote na nakuha noong 2022 elections. Patay kayo dyan. The most popular politician nung natumakbo sa Pilipinas, at 32 million garnered votes, total votes sa buong Pilipinas. Yan yung tatry nyo na siraan. Imagine niyo ilang mga social media na mga accounts ang babatikos sa inyo dyan.
mahihirapan kayo sa hindi nyo pa makukuha yung 16 votes. Patay kayo. Because kung hindi makukuha yung 16 votes, wala rin. Kahit 14, kahit 15 yung boto, hindi mo pa may impeach Inday Sara because kailangan mo ng 16 votes eh. So kailangan nila magdasal. Kailangan nilang humingi ng guidance mula kay Satanas. Baka sakali kasi kabang-kaba na sila mga boss eh. Terry Redon nga po siya pag nangulangot daw ngayon, 5 daliri na yung pinapasok sa ilong sa kaba eh. It hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Subiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Associated Associated. Mga balimbing yan. Balimbing yan si Mig Subiri. Sabi ko sa inyo yung tatay niyan. Di ba? Tinataas nung tatay niya nung kampanya yung kamay ni Bongbong Marcos. Inaalis ni Bongbong yung kamay niya. Binastos yung tatay niya eh. Tapos, para hindi na siya magalit, ginawa siyang Senate President. And again, ito si Mig Subiri, involved ito sa small committee ng 2023 at 2024 budget. Kung corrupt yung 2023 at 2024 budget, if they are saying that the 2025 budget was signed by no other than Chis Escudero, this person is equally as liable sa mga previous budgets na pinirmahan ng presidente. Because sinabi nila na noong 2024 mas matindi daw yung corruption, hindi lang daw nailabas. At sino ang Senate President ng 2024? Itong ulaga na ito. Itong bugok na ito. Yan ang Senate President noon. Oh, hindi ba? So, ano rin to? Wangkata din to. Kawatan din ito. Pero sabi ko nga sa inyo, balimbing yan. Nung Duterte malakas, Duterte yan. Ngayong Marcos yan. Kaya lang, pabagsak na si Marcos, pabulusok na eh. Kaya sinasabi niya, I want to associate myself with the minority, but I am not. I'm still independent. Alam mo na yon. Kahit si JB Ejercito yung sinasabi niya, I'm still gonna be independent, but I will join the minority, but I'm still independent. Oh, kasi yung mga yan, re-rebound yan. Lulundag yung mga yan. Si JB Ejercito, matatapos yung ano niyan. Kung magre-re-electionist yan ng 2028. Ito, si Mig Subiri, as far as I know, ganun din. O baka matatapos na yung kanilang mga termino, di ba? Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at Yabang-yabang mo eh. Sinabi mo noong nakaraan. Pag nangyari yun dito sa Senado, yung pagpunta ng mga NBI na yan, pag habol-habol dito, makikipagsuntukan din ako kung nandito sila, tapos biglang ngayon nabakla na. Nakikipagsuntukan daw siya, tapos nung binaril na yung Senado, biglang bumaliktad na. Wala ka pala eh. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Clear yung sinabi dito ni Migs ha. Gusto ko maging independent because I want to vote according to yung gusto kong iboto. Oh, hindi ibig sabihin nun na I'm minority, I'm majority. Kung ano yung minority boto nila, ganun na din ako, no. I want to vote freely, so that's a good sign. Na hindi porket nakuha ni Tito Soto yan sa side niya, pagdating sa impeachment ni VP Sara, boboto yan ng ayon doon sa gusto nila Lacson. Yun yung maganda. Kaya wag muna kayo magalit kay Mig Subiri. Minority, Mr. President. Thank you, Senator Subiri. Ito, maganda to. Tingnan ninyo yung mukha ni Jinggoy. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that Tingnan niyo yung mukha ni Jinggoy tingnan niyo yung mukha ni Jinggoy. Ito rin kasi napaka-balimbing din itong Judas na ito eh. Wala mang ginawa to kundi magmotor lang ng magmotor, wala man nagawang mabuti ito sa Senado. Magmotor lang sila, magmotor ni Jet Li. Tanginan yan. Kain lang ng kain ng yan, kung ano-ano. Tapos vlog lang din ng vlog yan. Buti pa to si Jinggoy. Sabi nila si Jinggoy bading. Hindi naman bading si Jinggoy. Ito ang bading si JB. Walang paninindigan, walang bayag. Ano mo sabi? I was offered to become the majority leader, but as I yung mukha ni mentioned Jinggoy? to you, personally, that as of this time, I would rather maintain my
independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Eh, mukha Being ni Jinggoy, majority oh. leader is a very, of course, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. Tumaas kilay. Kita niyo yung kilay ni Jinggoy, tumaas. Gumanon. Walang hiya. Oh, one of the most powerful daw. Hindi mo makukuha yan. Sabi ni Jinggoy, oh. Anak ka sa labas. At ang mga estrada matatapang, ikaw lang ang hindi. Half estrada ka lang. But I guess I have, at this point, I would like Tatawa si Amy, tapos yung mukha ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, tang inan to, yabang. Nangihingi lang naman ng sustento sa tatay ko tong hayop na to. to maintain my independence. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the Tignan mo, sinabi mo na pala na ikaw na number 14. Alam mo, nag-message pa ito si JB Ejercito sa kay sino ba to? Yung asawa ni Coco Naik, si Astra Pimentel Naik. Nag-message pa siya na sinabi niya kay Astra na hindi po ako kalaban. Hindi po ako kalaban, wag naman akong atakihin. Kasi akala talaga nito ni kasi syempre sabay-sabay yung mga atake namin sa kanya kasi alam namin na traidor siya eh. O nakikiusap siya na wag naman daw siyang atakihin. Gagawa-gawa ka ng kagaguhan. Susuporta ka sa mga satanas tas ayaw mong atakihin ka. Bakla ka pala eh. Oo. At mabait naman yung kanyang kinausap. O nakikiusap sa amin, wag niyo naman masyadong atakihin kaibigan natin. Hindi namin kaibigan niya. Pag wala ka sa pagkakampi ka ng administrasyon, kalaban ka, ganun lang yung kasimple. Oo, kaya nagmamakaawa yan na wag siyang banatan eh. Gagawa ka ng kagaguhan eh. May balita ko, meron pa daw tong campaign manager somewhere. I think in Mindanao o Davao yata o basta somewhere in Mindanao. Ang sipag daw nung yung campaign team niya na yun doon sa sa region na yun. Nung nanalo daw tong hayop na to ni Thank you, wala daw. Oh, basta bigla na lang silang iniwan. Ganyan daw ugali niyang JB na yan. Kung nakuha niya na yung gusto niya, sige na, go na siya. time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. For now. Ilan to talaga eh. Yan ang fence sitting na tinatawag. For now, I will stay in the minority. For now. So ibig sabihin, lakihan nyo yung offer. Kung malaki yung offer, lipat ako sa inyo. Everything is for sale for the right price. Okay. But again, I'd like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator Ejercito. So the Secretariat has that noted and we can now compute. Di ba? Wala. Nakuha nga ni Tito Soto yung dalawang senador pero kulang pa din. Ang saklap. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya
kahit